In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi iyaw lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi magsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malalakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Isaias. Ang mga pagbasa ngayon ay nagdadala ng mahalagang paalala tungkol sa ating pananampalataya at kung paano ito dapat magbunga ng konkretong pagkilos. Ang Ebanghelyo ay nagpapahayag na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi ng Panginoon, Panginoon, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pananampalatayang walang gawa ay tulad ng bahay na itinayo sa buhanginan. Walang matibay na pundasyon at madaling magiba sa harap ng pagsubok. Mga halimbawa sa kasalukuyang panahon. Tunay na pagkakawang gawa. Una, marami ang nagpo-post sa social media tungkol sa pagtulong. Ngunit ilan ang tahimik na gumagawa nito nang walang inaasahang kapalit o papuri. Ang tunay na Kristiyano ay gumagawa ng mabuti. Hindi upang makita ng tao, kundi upang magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Pangalawa, pagtayo sa katotohanan. Sa panahon ng maling impormasyon at fake news, ang mga Kristiyano ay inaasahang maging matatag sa katotohanan. Ang mga nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos ay pipiliin ang katotohanan kahit na mahirap ito, kaysa sa sumama sa agos ng kasinungalingan. Pangatlo, pagpapanatili ng moralidad. Sa gitna ng panawagan para sa modernong moralidad, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nagiging hamon. Ang mga nagtatayo ng kanilang bahay sa bato ay ang mga tumitindig para sa pananampalataya at moralidad, kahit na pinupuna o tunituligsa. Paano tayo karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Una, pagsasabuhay ng mabuting balita. Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay nasusukat sa kung paano natin ipinapakita ang pagmamahal sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Una, pagpapakumbaba at pagsisisi. Tulad ng sinabi sa unang pagbasa,
Ang mababa ay itinataas ng Diyos. Ang pagkilala sa ating kahinaan at ang paghingi ng tawad ay daan upang maging karapat-dapat tayo sa Kanya. Pagkakaroon ng panampalatayang aktibo. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa gawa. Hindi sapat ang pagsabi ng mga panalangin kung ang ating mga kilos ay taliwas dito. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ng aming mahal na Inang Maria at ng lahat ng mga santo, kami naninukluhod sa iyong harapan upang hingiin ang iyong awa, pagpapala para sa sangkatauhan. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong bukas upang pakinggan at isabuhay ang iyong mga salita. Gabayan mo ang aming mga pinuno na maglingkod ng may katapatan at malasakit. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang manatili kaming matatag sa gitna ng mga pagsubok. Inang Maria, Ina ng awa, ipanalangin mo kami sa iyong anak upang kamtin namin ang kapayapaan, katarungan, at pagkakaisa. Mga banal na tagapamamagitan, ipanalangin ninyo kami upang kami ay maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ating pagninilay sa mga nakikinig at nanonood, ang ating pananampalataya ay dapat makita sa ating mga kilos. Ang pagbasa ay nag-udyok na itanong natin sa ating sarili. Ako ba'y nagtatayo ng aking buhay sa bato o sa buhangin? Maging matalino tayong tagapakinig at masigasig sa pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinipahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!